So ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Kung nasaan man po kayong parte ng mundo ngayon, ayan, magandang buhay po sa inyong lahat mga pre. So ngayon ay andito po tayo para magbigay po ng kaunting reaction po dito kay Viancy mga pre. Ano? Kasi may kumalat na isang pictures, mga marami pong pictures no na yung bahay po ni Viancy mga pre ay nabitak po dahil di umano sa bagyo. Ayan, so bagyo po ito Pag-usapan po natin ito mga pre. And then yun na nga. Ang pangit dito mga pre, yung mga supporters niya ba, no? Substandard daw yung paggagawa ng bahay ni Viancy. Okay, substandard daw po. Nanisip pa yung mga supporters, no? Oo, yung sinisisi syempre Kalingap. Ako wala akong pakialam sa Kalingap. 'Di ba? Pero syempre, titingnan po natin kung ano po yung tama dito, sino yung tama, sino yung mali. 'Di ba? Hindi naman po tayo one-sided dito eh. Oo, yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Pero syempre no, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated kayo sa bawat uploads po natin mga pre. So, eto na nga mga pre, no, pag-usapan po natin itong si Viancy. Yung kanyang bahay, may pictures akong nakita, nasira po talaga yung bahay, no? Duda ko doon, akala ko nga AI lang eh, 'di ba? Pero doon sa live ni Viancy mga pre, kinumpirma niya po na yung kanyang bahay ay nagkabitak-bitak nga. Dahil nga daw sa ayon sa mga supporters, bagyo daw, no? Oo, doon sa live ni Viancy, sobrang haba naman kasi noon. Hindi ko talaga napanood ng buo. Kumbaga, ganun-ganun lang yung pagpanood ko no? Pero nasabi niya bitak-bitak, no? Pero yun na nga, sa bagyo daw, ayon sa mga supporters niya. Ito po, no? Ang dami-daming pinabahayan ng Kalingap. Yan lang po yung nabalitaan kong bahay na nabitak talaga, no? Nabitak. Oo. Sa tingin niyo po, bakit kaya nangyari ito? Ang bahay ba na to ay substandard ba? Ibig sabihin na tinipid ba yung materyales? O hindi? Yun yung tanong. Kasi kung sasabihin natin tinipid mga pre, mukhang hindi ako kumbinsido doon kasi lahat naman ng pabahay ng Kalingap mga pre ay wala naman pong ganun nangyari. 'Di ba? Wala naman pong nangyaring bitak-bitak. Nag-iisa lang po kay Viancy lang talaga. Oo. Ngayon, bakit po ito ay nangyayari? Oo. Kita niyo po si Viancy, akala po natin humble, akala po natin hindi siya sinungaling. Pero malaman-laman ko mga pre, siya po pala ay nasa loob yung kulo, 'di ba? Oo, nasa loob po yung kulo nitong Viancy na to. Hindi siya marunong magpasalamat sa mga tumulong sa kanya katulad po ng Kalingap, 'di ba? Kahit wag mo nang pansinin si Bal, okay, pagpalagay natin galit ka kay Bal Santos Matubang. Kahit di mo na siya pansinin eh. Yung tingnan mo na lang si Kalingap Rab kasi napakabait ng tao na yun. Yun na lang sana yung tingnan mo. Na magpasalamat ka man lang. Abay, yung pansin naman natin, di ba? Kinakalaban pa niya si Kalingap Rab. Gusto nga niya, ipa-take down yung mga videos doon. Mahalata mo talaga yung pagkawalang utang na loob. Maintindihan ko pa kung si Bal Santos Matubang yung medyo kakalabanin mo kasi syempre nasasaktan ka rin sa mga sinasabi niya. Na real talk naman din, di ba? Sumasagot din, di ba? Si Bal Santos Matubang. Oo. Maintindihan ko pa kung doon ka lang mag-focus. Pero yung idadamay mo si Kalingap Rab, mukhang inisip ko, ano bang nagawa sa'yo ng tao? Anong nagawa sa'yo ng taong yan? Yan, tahimik lang yan. Wala nga kinakampihan yan. Di nga niya kinakampihan yung tatay niya, di ba? Nasa gitna lang siya. Oo, nasa gitna lang siya. Oh, pero syempre, si Kalingap Rab po, may damdamin din yan, nasasaktan din yan. Oh. Naiintindihan ko po yung nararamdaman nung isang anak. 'Di ba? Gets ko po yun. Kasi ako, naging anak din po ako. Oo. Ramdam po natin yung naiintindihan niya. Noong time na pinapahiya ni Viancy yung tatay niya. Bakit ko po nasabing pinapahiya?
Kasi ang akala po natin, ipupush niya yung Tulfo. 'Di ba? Yung pagtulong sa kanya ng Tulfo, and then pinalakpakan ko si Bianci doon. Karapatan mo naman 'yon. Oo. Pero eto na mga pre. Yung nagpunta na si Bal Santos Matubang sa Tulfo. Okay, para naman hindi naman para siraan si Bianci. Para maklaro yung lahat. Kasi ang gusto ni Bianci ay maayos daw. So tutulungan na siya ng Tulfo, di ba? Sabi ng staff ni Senator Raffy, tutulong sila kay Bianci. Okay? Para magharap-harap. Nandun po, mag-guide po sila. And then, andun na nga, sabi ni Bianci, okay, pabor ako dyan. Andun na nga, si Bal Santos naman, yung nagpatulfo. Gulat ako nung interview kay Bianci. Sabi ni Bianci, biglang hindi na magpapa-video sa Rapid Tulfo in Action kasi masyado na daw siyang nababash, ma-stress daw siya, 'di ba? Kasi nakikita daw siya sa camera. Oo. So, naisip ko, hindi pala seryoso to si Bianci sa kanyang sumbong sa Rapid Tulfo. Ang gusto niya lang siguro ay magpasikat, mamahiya ng tao, 'di ba? Yun yung nakikita ko sa kanya. At hindi niyo mababago yun sa akin. 'Di ba? Sabi niya, stress na ako. Sabi ng nanay niya, stress na yung anak ko. Kung gusto niyo ng hustisya talaga, bakit kayo ngayon tatanggi na sa Rapid Tulfo in Action? Nung nabaliktad yung sitwasyon, nung si Bal Santos Matubang naman, yung nagpatulfo doon. Oh. So, isa lang, maliwanag dito. Hindi kayo seryoso doon. Ginamit niyo lang yung Rapid Tulfo in Action para magpasikat. At syempre, di ba? Para makaganti na rin. Maybe, ganon. Di ba? At eto na nga, nung kinumpirma din po ito ni Bianci, nadaanan ng bagyo yung kanilang bahay. Bitak-bitak. May yero pa nga akong nakita dyan, yung nasa thumbnail natin ngayon mga pre. Yan po yung nangyari sa bahay nila mga pre. Oo. So si Bianci po mismo yung nagpakita, binidyo niya yung bitak-bitak niyang bahay. Oo. Pinakita niya mga pre. Pero pansin nyo, etong si Bianci, di ba hindi nag-open ang camera yan? Pero nung sinabi niyang bitak-bitak po yung aming bahay, binidyo niya. Para saan kaya yun, Bianci, yung pag-video mo? Para ba makuha mo yung attention ng mga sponsors? Para mabigyan ka ng datong? Or tulungan ka? Yun ba yung purpose mo, Bianci? Di ba hindi ka nag-open ng camera? Di ba? Hindi ka nag-open ng camera. Bakit mo kaya pinakita yun? Oo. So, balikan lang natin yung sa Tulfo mga pre, Sabi niya, stress na daw si Bianci, ganon. Di ba, gulat tayo, bigla nang may YouTube channel. Gumawa na ng YouTube channel. Sabi pa niya, pasok kayo mga bashers, views din yan. O, di ba? Kaya ako, magtatanong po ako dito kay Bianci. Bianci, tanga ka ba? Inutil ka ba, Bianci? Ha? Bobo ka ba? Well, yung pagkabobo, confirm na yan. Bianci, nagtatanong ako sa'yo. Bianci, nasan ka? Magparamdam ka? Bianci? Ay, hindi po siya nagparamdam. Nagtatanong lang naman po. Inutil ka ba? Tarantado ka ba? Bianci? Hoy! Ay, hindi sumasagot. Nagtatanong lang po si Ballpoint Man. Pakisagot naman po. Diba? Huwag niyo pong sasabihin substandard yung pabahay ng Kalingap. Okay? Kasi sa dinami-dami bang pabahay nila, di ba? Na yung mga sponsors nag-ambag-ambag para makapagpabahay yung Kalingap, di ba? Wala naman po akong nakitang pabahay nila na nagka-issue. Wala po. Bagkos yung unang pabahay ni Kalingap Rab, iniwan nga yata yun ng pinabahayan nila. Naging luma na yung, kung titingnan mo, naging luma na, pero matibay pa rin, di ba? So wala pong issue. Dito lang po kay Bianci. Bakit? Bakit po kayo nagkabitak-bitak? Kasi po, ungrateful itong taong ito, di ba? Di marunong magpasalamat, mayabang, di ba? Mayabang, gusto niyang masunod yung gusto niya, gusto niyang ipilit yung gusto niya, which is hindi naman pwede yun. Tapos wala talagang kumbaga bastos na bata. 'Di ba? Anong ibig sabihin ng bastos? Yung sumasagot-sagot ka sa nakatulong sa iyo. Yung gusto mong ipa-take down yung mga videos nung
channel na yon, which is yung channel na yun yung nakatulong sa'yo. Nakatanggap ka na ng pera eh. Di ba? So, hinayaan talaga to ng tadhana na mangyari yan sa bahay ninyo. Di ba? Kasi wala kang utang na loob, Viancy. Yun yung katotohanan dyan. Yun yung tingin ko dyan. Yun yung opinion ko. Di ba? Wala kang utang na loob. Kaya sa mga nagtatanggol dito kay Viancy, putang ina ninyo, mga bobo kayo. 'Di ba? Napaka one-sided ninyo. Binababoy na nga yung Kalingap tapos ganyan pa kayo. 'Di ba? Sa tingin ko dito sa puntong ito tama po yung nananahimik na nga po yung Kalingap, eh, 'di ba? Pero yung kanya mga supporters inaakusahan po. Hindi po si Viancy yung nag-akusa, syempre. Yung kanyang mga supporters na nagsasabi, tinipid ng Kalingap yung mga materyales kaya nagkabitak-bitak. Oh. 'Di ba? Natulungan ka na nga. 'Di ba? Nag-initiative ka sana, Viancy, na sinabi mo, "Ay, wag na po kayong ganyan. Kahit papaano nakatulong po sila sa akin, sa amin, sa pamilya namin. Wag niyo naman po silang sisihin." Ginawa po ba yun ni Viancy? 'Di ba hindi naman? Patuloy lang po siyang nanahimik. 'Di ba? Hindi niya sinita yung mga tao na nagsasabi ng ganun sa nakatulong sa kanya. Kasi aanin mo yung sponsor kung hindi ka naman nakita ng Kalingap. Makikilala ka ba ng sponsor ngayon kung hindi ka napulot ng Kalingap? Sige nga, tanong ko sa'yo. Oo. Alam mo, Viancy, sa tingin ko parusa na ito sa'yo ng tadhana. 'Di ba? Parusa na, ayokong gumamit ng Panginoon. Hindi naman ako Diyos para gamitin yung Diyos na sabihin pinaparusahan ka. Tadhana na lang po, 'di ba? Oo. Pinaparusahan ka ng tadhana kasi bastos ka. 'Di ba? Hindi ka marunong magpasalamat. Oo. Well, mabuti na lang walang nasaktan sa inyo, no? Mabuti na lang talaga. Oo, hindi ko ako kahit kontra ako sa iyo, hindi ko naman pinagdadasal na masaktan kayo, mabagsakan kayo ng mga semento na yan. Hindi naman po tayo ganoon, Oo, mabuti na lang safe kayo at yung mga bata diyan safe sa inyong bahay. Mabuti na lang po. Okay? Oo, at least hindi po hinayaan na masaktan kayo diyan. 'Di ba? Pero sana, Viancy, ikaw dapat marunong ka rin magpasalamat. Next time. No? Next time. Pero may next time pa kaya? No? May next time pa kaya? Mukhang wala na eh. Pinakita mo na pinakita mo na talaga sagad-sagaran yung totoo mong ugali. 'Di ba? Nakita na ng buong mundo kung sino si Viancy talaga. Oo. Kung ano yung ugali nito, mga pre. 'Di ba? Kasi kung ako po yung tatanungin, oo, lahat naman deserve ng second chance, pero sa ginawa mo, Viancy, inaraw-araw ng reactors mo, ikaw wala kang imik, di mo man lang sila sinita. Noon kasi nangako ka na papatigilin mo na yan sila Dr. Love. Oh, yung pangako mo na pako. Kaya nabansagan kang sinungaling na babae. 'Di ba? Napakasinungaling mo talaga, Viancy. Oh. 'Di ba? Imagine parang nangako ka ngayon tapos bukas kinalimutan mo na. Tanong ko sa iyo, Viancy, na-amnesia ka ba? Na-amnesia ka ba? Pangalawang tanong ko sa iyo, kulang-kulang ka ba? Ha? Kulang-kulang ka ba, Viancy? Ako'y nagtatanong lang naman po. Sagutin mo ng oo o hindi. Pwede mo rin hindi sagutin. Pero kung ako sa iyo, sagutin mo. Kasi nagtatanong naman ako ng maayos eh. 'Di ba? Oo. Kulang-kulang ka ba, Viancy? May isang salita ka ba, Viancy? Ha? Inutil ka ba, Viancy? Yung pagkabobo mo, hindi ko na itatanong yan. Totoong bobo ka. Oo. Bobo ka talaga. 'Di ba? Alam mo, Viancy, maging maayos ka sanang tao. Although ang tao talaga hindi naman perpekto, pero feeling ko inaraw-araw mo eh. Yung mga pagkakamali, di ba? So sana naman, Viancy naman, di ba? Huwag kang
Kung may nanggagamit man sa'yo, dyan sa likod mo, may bumubulong na demonyo sa'yo, huwag ka sana magpapagamit dyan. 'Di ba? Huwag kang magpapagamit. Kasi, yung mga yan, bubulong-bulungan ka lang ng mga yan. Kasi, nakikinabang pa sila sa'yo, nagagamit ka pa nila. Pag wala ka na, di kinakilala, kinalimutan ka na ng tao, iiwan ka na rin ng mga yan. Kaya huwag kayong maniwala sa mga mami-mami na yan. Mami ko ito, mami ko ito. Kaututan ng mga yan. 'Di ba? Hindi po totoo yan. Oh, mas magtiwala ka sa mga taong nandyan sa'yo, sa malapit sa'yo. Na legit talagang nakakasama mo, nakikilala mo yung totoong ugali nila, kung ano sila, 'di ba? Doon ka magtiwala, hindi sa mga mami-mami na yan, mga sponsors na yan. Yun ang problema eh. Sponsors, tingnan nyo yung mga winakwak. Yung mga winakwak dyan sa Kalingap. Noong kilalang kilala pa, gumawa pa ng channel, oh. May mga mami pa kuno siya. Nung nalaos, nasan yung mga yon? Sige. Oo. Nung nalaos, saan sila pinulot ngayon? Wala na. 'Di ba? Si Melanie, 'di ba winakwak yun? Melanie? Oo. Nasaan siya ngayon? Wala na. Dati pinagkakaguluhan pa. 'Di ba? Kung sino-sino yung nag-aagaw ang mga vlogger sa kanya. Ngayon nasaan? 'Di ba? Ikaw kasi Beyonce, hindi ka pa nga ano eh, yung nagsisimula ka pa nga lang sana na makilala. Pero ang ginawa mo, kala mo sikat ka na. Nakilala ka lang naman sa Kalingap. Kung walang Kalingap, di ka talaga makikilala. Kahit nga ako, hindi kita makikilala kung di ka lumabas sa channel ni Kalingap Rab, di ba? Masasabi ko lang dito, kung walang Kalingap, wala ka rin, di ba? Kaya iniisip mo siguro na, ay, sikat na ako kasi sa views pa lang kay Kalingap Rab, oh, bumubuluso. 400,000 views, may million views pa nga. May 300,000 views, may 500,000 views. So iniisip mo, ay, sikat talaga ako. Pinagkakaguluhan ako. Eto na ngayon, nung gumawa ka ng YouTube channel, ilan views mo? Tangina, mas mataas pa yung views ko sa'yo pag binlog ko yung bulbul ko. Ha? Mas mataas pa yung views. 30,000 views. Sus Mariusip. Asan na yung mga 100,000 views? 500,000 views? Sabi ng iba, sikat ka daw. Kung sikat ka, dapat dinundumog yung bago mong channel. Di ba? Oo. Yung sabi ng mga supporters mo, sikat ka daw. Ikaw, wala ka naman sinabing ganun. Pero feeling mo, ramdam namin yung feeling mo. Di ba? So, Beyonce, magising ka. Hindi ikaw yung sikat. Yung sikat, yung channel ni Kalingap Rab, si Kalingap Rab, dahil siya yung may-ari niyan. Oo. Pinakilala ka lang. Di ba? Kasi kung sikat ka, ay mabilis mo makuha yung 100,000 subscribers. Pero nasan ka pala ngayon? Wala ka pa yata 10,000. Nakakahiya naman. Na sinasabi ng mga followers mo, subscriber mo, sikat ka daw. Na hindi nga kita kilala nung una. Di ba? Oo. Maganda sana yung makikilala ka na maganda yung ugali mo eh. Pero yung makikilala ka na pangit pala yung ugali mo. Grabe, ang pangit nun. Di ba? Yung tatanggap lang sa'yo, yung mga nanggagamit sa'yo. Di ba? Yung mga may galit sa Kalingap, yun lang yung tatanggap sa'yo. Di ba? Kasi ginagamit ka rin nila. Oh. Yung iba, ginagamit yung followers mo para madagdagan din sila. Yung sponsor mo para maambunan din sila. Ganon yun. Pero ako po, nagsasalita po ako dito. Nagsasalita po ako dito. Hindi ko kailangan ng sponsor. Wala akong pakialam. Hindi ko kailangan ng sponsor. Okay? Kasi, mas kailangan nyo po siguro yan, ha? Kinaklaro ko lang. Nagsasalita ako dito. Akin to. Ha? Hindi ko kailangan ng sponsor. Sa Real Talk po ito. Hindi katulad ng ibang vlogger dyan. Kaya sila dumidikit dyan kay Beyonce para makuha yung mga sponsors, yung mga supporters. Well, supporters, okay lang siguro yun.
Nangyayari naman talaga yun sa YouTube. Pero, sponsor? Tangina. Ginagamit mo yung tao para makakuha ka rin. Although wala ka naman sinasabing ganon, pero yun yung target mo. Diba? Yun yung target mo. Wala akong pinapangalanan, pero mukhang Dr. Lab. Asan ba si Dr. Lab? Ray Jane! Hinahanap ko sila. Diba? So, nakakatawa yung mga galawan nito, mga taong ito, no, na ginagamit si Beyonce. Nagagamitan po sila eh. Diba? Okay sana dito kay Kalinga Prab kasi both sides naman nag-benefits, pero yung paggagamitan nilang dalawa is goods. Hindi po toxic, di ba? Hindi toxic. Pero pagdating dun sa iba, nagagamitan para nang nagpapasikat sila pagtanggol ko no si Beyonce ngayon. Oh, para yung sponsor matuwa. Maambunan sila. Tangin lang yan. Sampal ko pa sa pagmumukha niya yung mga pera ng sponsor na yan eh. Di ba? Mga mukha kayong sponsor. Ako yung bigyan nyo ng pera. Palamon ko sa inyo yan. Tangin na talaga mga... Hanggang ngayon ba naman, 2026 na? Sponsor pa rin nasa utak nyo. Wala bang bago? Diba? Wala bang bago? Yung iba naglalatag pa ng Gcash yan. Tangin na, wala bang bago? Na mga pakulunin nyo dyan? Ha? Ako po nangyari sa akin yan dati sa Mamigs. Na yung mga binibigyan kami ng sponsors. Pero naumay ako, sabi ko, tangina, hindi ko na kailangan yan. Oo, hindi ko na kailangan yan. Wala na akong pakialam dyan. Ang gusto ko lang mapalago ko yung aking YouTube channel. Kasi legit po talaga, malaki yung kita dito sa YouTube. So bakit pa pag-iinteresan niyo yung mga pera ng mga sponsors? 'Di ba? Kawawa din si Beyonce. Nagagamit niyo rin para lang sa mga sponsor na yan. Si Beyonce naman, dahil nga bobo, nagpapagamit din. Kaya Beyonce, magising ka na sa katotohanan. Hindi lahat ng nasa paligid mo ay totoo sa'yo. Diba? Ito real talk to. Oo. Hindi mo naman ako basher eh, pero ako nag-a-advise lang sa'yo. Diba? Kayo po, no? Ano po yung inyong reaction dito sa ating video ngayon? At yun nga, no? I-comment nyo lang yan kung ano yung mga reaction. At huwag po natin kalimutang i-share ang video na ito. Pero syempre mga pre, bago po tayo magtapos sa video ito, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, share, subscribe mga pre. Abangan nyo po yung part 2 nito, no? Kasi bibigyan po natin ng reaction yung live ni Beyonce mga pre. Reactionan po natin yon, yung kanyang YouTube live. Hindi ko lang ma-reactionan ngayon kasi naka-live po ako sa second channel ko. Which is, habang nagko-content ako dito, naka-monitor po ako, naka-live din po ako sa hearing po ngayon sa Senado, no? Oo, naka-live po ako sa, hindi itong topic na to, hindi ito yung nila-live ko. Yung nila-live ko is yung hearing po sa Senado, naka-monitor po tayo. Ayan, yun lang, no? Abangan nyo po mamaya yung susunod natin reaction video. Video na talaga yun ni Beyonce mga pre. So atin po yung hihimay-himayin mamaya. Ayan. So yun, no? Sa hindi pa po follow sa ating TikTok, follow nyo na po yan, Ballpointman 2.0. At sa Facebook page naman po natin, Ballpointman 2.0 at Ballpointman 3.0. So dalawa po yung ating Facebook page mga pre. And so maraming salamat po. Hanggang dito na lang muna yung ating video. Ayan, magbabasa po ako ng comment nyo. Ingat po at magandang araw sa inyo lahat.